Hinarap na sa Senado ang isang mining executive na sinasabing mala Alice Guo. Mismong si Bureau of Immigration ang nagbitbit sa negosyanteng si Joseph C. sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice and Human Rights. Ang alegasyon laban kay C, pamimeke ng mga dokumento para makapagpanggap na Pilipino. Sa impormasyong nakarating kay Senator Risa Ontiveros, Shen Zhongzhen ang tunay na pangalan ni C na isa daw Chinese. Dumalo pa raw ito sa meeting ng Communist Party of China noong 2021 pero nakapasok bilang volunteer ng Philippine Coast Guard. Ayon naman po sa BI, mismong si C ang umamin na siya ang Chinese. Nagtugma rin ang fingerprint niya sa datos na hawak po ng DFA kaya nilalakad na ang pagpapadeport sa kanya at ang kanselasyon ng kanyang pasaporte. Mas lalo naman daw lumabas ang mga isinusulong na interes ng mga politiko matapos na isa publiko ang deliberasyon ng 2026 budget sa BICAM. Ayon sa ekonomista na si Professor Shelo Magno, mas nakikita na ngayon kung sino ang mga dapat singilin at dapat bantayan ng taong bayan. Isa sa pinunto ni Magno ang kontrobersyal na Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program na hindi raw mabitaw-bitawan ng mga mambabatas sa Kamara. Sa BICAM kasi dinagdagan pa nila ang pondo ng programa na binatikos na rin ng marami bilang ugat ng pamumulitika at korupsyon. Bagamat may mga senador din daw na tutol sa programa, hindi pa rin naman daw nito napigilan na taasan ang budget ng MAIFIP. Pero nakakalungkot din while nadinig natin yung mga senador natin na nag-argue against increasing MAIFIP, hindi naman din talaga ma-abolish. So parang minsan iisipin mo, pakitang tao lang ba itong mga statements na to dahil at the end of the day, sa kabila ng kunwari ay pagtutol nila dito, ay tinaasan pa rin talaga ng matindi. Hindi mo lubos maisip na sa MAIFIP ilalagay. Yan po ang tinig ni UP School of Economics Professor Shelo Magno. Posible naman daw madagdagan pa ang bilang ng mga mangingisdang nasugatan matapos ang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay Coast Guard spokesman for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nasa mabuti ng kondisyon ng tatlong mangingisda na nasugatan po sa pangaharas ng China. Inatake raw ang mga Pinoy na o sa pag-aakala ng mga Chinese na state sponsor ng fishing activity ng mga Pinoy sa lugar. Pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Escoda Shoal. Kaya ang gate ng PCG, may karapatan tayong mangisda sa nasabing lugar. There's no justification sa ginawang ganitong water cannon against the Filipino fishermen. Oh, Because definitely agree. Escoda Shoal falls within our own exclusive economic zone. Opo. Ang ating mga isdang Pilipino, wala namang ginagawang masama. At it is our sovereign right para mangisda dito sa Escoda Shoal. Yan nga po ang tinig ni Commodore J. Tariela, ang isa sa mga tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. Sa ibang balita naman, nangangamba ngayon ng maraming Filipino-Americans sa Estados Unidos dahil sa isinusulong na panukala para tuldukan na ang dual citizenship doon. Sa ilalim ng proposal ng Republican Senator Bernie Moreno ng Ohio, ipagbabawal na ang pagkakaroon ng US citizenship kapag citizen ka na ng ibang bansa. Kung dual citizen ka naman na, kailangan mo namang mamili kung alin ang bibitiwan mo. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Babes Romualdez, hindi pa naman inihahain o naihahain ang panukala. Kung magiging batas naman daw, aabutin pa ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago ito maging epektibo. Maraming nagsasabi sa amin na mahihirapan siguro mapupasa yan dahil maraming mga dual citizen dito. Hindi lang naman mga Pilipino, pero mga British American, pero mga European Americans or Canadian Americans, meron din mga Israeli Americans, maraming Israeli Americans actually na dual citizen. So baka mahirapan na pumbasa yung bill na yan. Yan po ang tinig ni Philippine Ambassador to the US, Babes Romualdez. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!